we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, marami tayong hinarap na hamon ngayong taon. Pero marami pa rin tayong dapat ipagpasalamat. Buo ang ating pamilya at malakas ang ating pangangatawan. Kaya mga kapuso, naway ramdam natin ang tunay na diwa ng ating selebrasyon ngayong araw. At we are all #feeling blessed. Maligayang Pasko sa ating lahat. Hatid pa rin namin ang mga lokal na balita mula sa Luzon. Narito na ang mga unang balita. Tiyak na jam-pack ngayong araw sa Baguio City kung saan taon-taon ay dinaragsa ng mga turista. Kaya makibalita tayo live sa aking partner, Zoan Punsoy na nasa City of Pines. Merry Christmas, partner. Good mornings! Partner, Merry Christmas! At marami nga sa ating mga kababayan ang nagtungo dito sa Baguio City para salubungin ang Pasko. Alam mo, hindi nga lang mga residente dito sa Baguio City at Benguet itong sumalubong sa Kapaskuhan. Marami rin itong mga galing nga sa ibang probinsya at ibang rehiyon. Gaya natin na naisipang salubungin ang Pasko dito sa City of Pines. Nako, ito'y dahil para ma-enjoy na rin daw itong long holiday at mapasyalan itong iba't ibang tourist destinations dito sa Baguio City. And of course, malamig din kasi itong weather condition, kaya naman mas na-enjoy ng ating mga kababayan. At hindi rin sila nahasal kung maaga silang nagpabook ng kanilang mga hotel accommodations. Pero kung ngayon lang sila magtutungo dito sa Baguio City at magpapabook ng kanilang hotel accommodations, nako mga kapuso, fully book na po ang mga transient houses, mga hotels dito sa lungsod ng Pino, kaya mahihirapan na po kayo. Even yung parking dito po sa Baguio City, pahirapan na rin. Kaya naman kung sakali nga na magtutungo dito sa Baguio City, mas mainam na lamang na i-utilize itong mga public utility vehicles at wag nang magdala nga ng kanilang mga sariling sasakyan. Samantala, ngayong araw naman ng Kapaskuhan, marami rin sa mga deboto itong nagtungo nga sa Baguio Cathedral. Karamihan din sa kanila, bukod sa mga residents, ay mga dayo. Ilan sa mga nakausap natin, partner, actually kararating lamang kaninang madaling araw at mas pinili na nga na dumiretso dito sa simbahan para magpasalamat. At pagkatapos nito ay kanila namang pupuntahan itong kanilang mga favorite destinations. Sa mga kababayan naman natin na hindi nga makakahabol sa mga masses this morning, meron namang mga misa early mass sa hapon at gabi. Mag-uumpisa ito ng 1:00 ng hapon at ang pinaka-last naman na mass for this day ay 6 o'clock p.m. Mga kapuso, binuksan na rin ang Cannon Road, kaya naman sa mga kababayan natin, especially yung galing sa mga south, pwede na pong dumaan sa Cannon Road para sa mas mabilis na pag-akyat sa lungsod ng Baguio. Bukas po ang dalawang linya ng Cannon Road. Yun lang, may mga portion na one-way lane ito pinatutupad, pero meron namang nag-a-assist. Mga kapuso, sa mga akyat sa lungsod ng Pino, keep safe, drive safely, at Merry Christmas! Maraming salamat, partner, Zoan Punsoy. Mga pulis na nagbi Santa Claus at superheroes nagbigay saya sa mga batang pasyente sa isang ospital sa Apayao. Silipin sa ulat ni Ivy Hernando. Kung Pasko at regalo ang usapan, si Santa ang bida dyan.
Pero sa Apayao, bit-bit ni Santa ang buong squad ng superheroes. Not just the costume, dahil superhero rin ang mga nagsuot. Ang mga police personnel na naka-assign sa Apayao Police Provincial Office. Binisita ng squad ang Far North Luzon General Hospital and Training Center sa nasabing lalawigan. Si Santa, ibang level ang energy. Nangaroling sila pero sila rin ang nag-abot ng regalo sa mga batang naka-admit sa Pedia Ward. Nagbigay saya rin ang mga superhero police sa daycare centers. Ang mga chikiting, aliw na aliw. Nasa 150 na mga bata ang napasaya at nahandugan ng regalo mula sa mga pulis. Makita mo, tuwang-tuwa yung mga bata, even in the midst na na-confine sila, nakaswero. Dapat we end this year with the Thanksgiving in our hearts and yung feeling na kami pa rin ang hero at the end of the day, yun ang gusto kong ma-inculcate sa mga tao natin. First time daw itong ginawa ng PNP at plano ng grupo na ipagpatuloy ang gift giving hanggang December 24. Ivy Hernando para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga nagsimba sa St. John the Evangelist Cathedral sa Dagupan City dumagsa ngayong Pasko. Yan ang tinutukan ni Claire Lacanilaw. Claire, good morning! Merry Christmas CJ, Merry Christmas mga kapuso. Sa selebrasyon nga ng Pasko, kanya-kanya nga paraan ang mga residente o mga kapuso upang ipagdiwang ang Pasko ng masaya, simple at sama-sama ang pamilya. Dinagsa ng mga deboto ang St. John the Evangelist Cathedral sa Dagupan City. Kasabay ng bisperas ng Pasko kagabi, kasama ng kanyang asawa, pinili munang dumalo sa misa ng 47 anyos na si Gary Obal bago ipagdiwang ang Noche Buena kasama ang kanyang pamilya sa Barangay Pantal, Dagupan City. Ipinagpapasalamat niya sa Panginoon ang lahat ng biyaya sa kanyang buhay, tulad ng malakas na pangangatawan at malayo sa kapahamakan lalo na ng kanyang pamilya. Pasasalamat na din sa buong taon ang mga biyaya ng kaligtasan namin, pamilya. Tapos yung ano na din, dadasal na rin na sana sa next year ganun ulit. Yung biglang kami araw-araw lang na blessing, yung pangangailangan lang. Ayon kay Archbishop Socrates Villegas, ang tunay na kahulugan ng Pasko ay ang kapanganakan ni Jesus na nabuhay para iligtas ang sanlibutan. What is the best gift you have received? Jesus. What is the best gift that you can give? Jesus. Samantala, ibang-iba raw ang Pasko sa Pilipinas, kaya dito pinili ng OFW na si Raul Lopez na ipagdiwang ang Pasko kasama ng kanyang mga mahal sa buhay sa Barangay Banlag, Kalasyaw, Pangasinan. Nagagalak rin umano siya na makapaghatid siya ng kasiyahan, lalo na sa mga bata sa pamamagitan ng palaro at regalo. Ang diwa ng Kapaskuhan sa akin ay yung pagbibigay ba? Di ba sabi, better to give than to receive? Makapagbigay mo ako ng kukunti, masaya na ako eh. Pero ang binibigyan ko, yung mga nangangailangan talaga. Masaya na ang puso ko doon. Sa Ilocos Norte, dumagsa rin ang mga deboto sa St. William's Cathedral sa Lawag City upang dumalo sa Christmas Eve Mass. Sa dami ng tao, marami ang nanatili sa labas ng simbahan upang makinig sa misa. CG, andito tayo ngayon sa St. Peter and Paul Parish Church sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan at as of 6 a.m. ay marami na ring dumagsa ng mga deboto upang magsimba bilang paraan ng kanilang pasasalamat sa Panginoon at paggunita sa kapanganakan ni Jesus. Samantala, CJ, ayon sa Pangasinan Police Provincial Office ay naging generally peaceful ang selebrasyon ng Kapaskuhan at aabot sa mahigit 4,000 na PNP personnel ang ipinakalat sa iba't ibang bahagi sa probinsya upang matiyak ang seguridad at kaligtasan ng mga kababayan ngayong Kapaskuhan. CJ. Maraming salamat, Claire Lacanilaw. Sa ibang balita, mga kapuso, nasawi ang 5 katao matapos sumalpok sa trailer truck ang sinasakyang AUV sa Santo Tomas City, Batangas. Kalunos-lunos po ang sinapit ng mga pasahero ng itim na AUV nang sumalpok sa isang trailer truck sa highway na sakop ng Barangay San Miguel, Santo Tomas City, Batangas. Malungkot na sinalubong ng mga kaanak ng mga biktima ang Pasko, lalo't 5 sa 8 sakay ng private vehicle ang patay.
Nagtamo naman ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang 3 pa, kabilang ang driver nito. Sa investigasyon ng Santo Tomas sa City Police Station, galing sa okasyon sa Samar ang private vehicle at pauwi na sa Nueva Ecija. Lumihis daw ng linya ang kotse, tiyempo namang kasalubong sa kabilang lane ang truck. Hawak ngayon ng PNP ang driver ng truck na isinasailalim sa medical examination. Tumanggi magbigay ng pahayag ang kaanak ng mga biktima. Sinisikap pa na mahingan ng pahayag ang driver ng AUV at truck. Mga kapuso, Christmas season pero may aasahan tayong big-time oil price hike ngayong linggo. Sa diesel, posibleng umabot sa 1 peso and 40 centavos hanggang 1 peso and 60 centavos ang taas presyo per liter. Ganito rin ang inaasahang bawas presyo sa gasolina. Habang ang kerosene, mas malaki pa ang price hike na posibleng umabot sa 1 peso and 80 centavos per liter. Ito'y dahil daw sa nagaganap na giyera sa mga bansa na pinagkukuhanan ng langis, maging ang pag-iwas ng mga traders sa Red Sea dahil naman sa talamak na pamimirata. Bukas, December 26, inaasahang ipatutupad ng mga kumpanya ng langis ang oil price hike. Giant Christmas tree at Tunnel of Lights, atraksyon sa Ligao City, Albay. Tunghayan sa reports. Dinagsa ng mga tao ang bamboo setum na ito sa Barangay Tuburan, Ligao City, Albay. Ang Christmas village sa lugar talagang hindi magpapahuli kung ganda lang naman ang mga dekorasyon ang pag-uusapan. Gaya na lamang ng Tunnel of Lights na ito, may giant Christmas balls din at well-lighted bamboo trees. Habang agaw atraksyon din ang giant Christmas tree na pinalibutan ng mga sunflower. At syempre, hindi mawawala ang life-sized Belen. Bukas ang nasabing lugar sa publiko, pero pakiusap ng pamunuan sa mga bisita na maging responsable at panatilihin ang kalinisan sa lugar. Ramdam na ramdam po. Kaya napapasyal po talaga kahit malayo. Fit na fit po siya for social media. Pag yung sa teens po, pwede po siyang gawing pang my days ng mga students and teenager. Agaw atensyon naman ang iba't ibang disenyo ng mga parol na ipinarada sa bayan ng Virac, Catanduanes. Gawa ang mga parol na ito sa indigenous materials, gaya ng abaka, baon ng nyog, mga dahon at iba pa. Mayroon ding inihalong konting plastics o recycled materials. Ang naturang aktibidad ay taunan ng ginagawa sa naturang bayan. Mayroon ding naghihintay na papremyo sa may pinakamagandang disenyo. Jessica Kalinog para sa Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ang mensahe ng Pasko ay timeless, ika nga. Hindi lamang ito tuwing holiday season dahil kasabay ng ating pagdiriwang sa kapanganakan ni Jesus, ito rin ay simbolo ng pagbabago, pag-asa, pagmamahalan at pagbibigayan. And to embrace the spirit of Christmas, mga kapuso, magkakasama natin si Father Alan Abuan, Director ng Institute of Faith Formation ng Lingayen Dagupan Archdiocese. Welcome to Mornings with GMA Regional TV, Father Alan. Good morning and Merry Christmas. Merry Christmas. Happy holidays po. Napakahalagang okasyon ang Pasko, Father Alan. Para sa kaalaman ng ating mga kapuso, para sa kaalaman ng marami, paano nga ba nagsimula yung pagdiriwang ng Pasko? Actually, nag-umpisa yung December 25 na celebration in the 4th century. Pinagdiriwang yung Roman festival na yung end of the harvest festival and then also the winter's solstice. Pagkatapos noon, doon na nag-umpisa na ito sa celebration ng December 25 na ipinagdiriwang, inaalala yung kapanganakan ni Jesus. At naging tradisyon na. Okay. Ano po ang buod na mensahe ng Simbahang Katolika ngayong Pasko? Ang mensahe ng Pasko, no, ay ang mercy ng Panginoon sa atin, na hindi niya tayo pinabayaan. Nasira ang kanyang nilikha dahil sa kasalanan, pero nag-promise siya na magpapadala siya ng
tagapagligtas. Alright. So ayaw niya na mawala tayo, no? Ayaw niya na makariwara tayo. So He sent us the Savior, the Messiah, who is Jesus Christ, para iligtas tayo sa kamatayan. Okay. And so it's about the mercy of God. Ang habag, ang awa ng Diyos sa atin. Okay. As time goes by, Father Alan, naipagdiriwang pa ba ng tama itong Pasko? May, ang nagiging tendency is the commercialization. Especially dito sa atin sa Pilipinas. Although, nandun pa rin kasi tayo nga ang sa iba't ibang parte ng mundo dahil nandun tayo. Okay. Tayo lang yung mayroong simbang gabi. Alright. So, pag may Pilipino, mayroong simbang gabi, which is only in the Philippines. But because marami na nasa iba't ibang parte ng mundo, kaya nagkakaroon ng simbang gabi. Kaya lang, very early yung celebration natin ng Christmas, September pa lang no marami ng palamuti. So we try to refocus it na hindi doon sa commercialization, pero doon sa tunay na diwa ng Pasko. Paano nyo nasabi na nako-commercialize na po yung Christmas celebration natin? Mas naghahanda ang mga tao doon sa handaan, sa mga gift giving. Whereas the call of the preparation for Christmas is repentance, pagsisisi sa ating mga kasalanan, pagpabalik loob sa Panginoon. Those are the para mabuhay si Jesus sa atin. So yun yung ibinabalik natin sa pagdiriwang ng Pasko. Okay. Ibig nyo bang sabihin, Father Alan, mas marami pa yung mga nagpupunta ng mall kaysa sa nagpupunta sa simbahan? Pag iisa-isahin mo, parang mas marami. Kaya lang, marami na rin kasi tayo ng mga simbahan, maraming mga parishes na talaga namang marami nagsisimba. Kaya lang, dahil nandoon din sila sa mall, may mga misa na rin tayo sa mga malls para mas ilapit natin ang Diyos doon sa mga tao na nandun na. Parang hinahabol po natin. Okay. Father Alan, kamakailan ay naglabas po ng pastoral letter ang simbahang Katolika tungkol sa fiducia supplicans. Ano pong ibig sabihin nito, Father? Yung fiducia supplicans is supplication of the trust. Ito ay ito ay yung episcopal guidance on the implementation of yung blessing kahit na sa mga irregular na mga relationships. Alright. Ang irregular relationships ay mga divorce, mga remarried unions, mga same-sex couples, yung non-sacramental civic marriages. Those are the irregular para sa simbahan. Irregular ang mga ito. At pag humingi sila ng basbas, ay bibigyan sila ng basbas. Okay. Pero hindi ibig sabihin na tinotolerate natin sila. Yung pagbibigay ng basbas sa Father, hindi ibig sabihin na pwede na silang ikasal? Yeah, hindi. Okay. May kaibahan yun? Yes, may kaibahan. Okay. May tatlong klase kasi ng blessing, which is the liturgical and the ritual blessing. Yun yung talagang natatanggap mo doon sa simbahan. Pag natatanggap mo yung mga sakramento, yun yung tinatawag na liturgical and ritual. Meron din yung blessing of sanctification. Dalawa rin yun, yung prayer of exorcism at saka yung sanctification. So, and then, itong fiducia supplicans is about prayer of a blessing of mercy. So we do not tolerate, hindi natin sinasabi na okay na, pero they are asked na they receive, para maramdaman naman nila na kasama pa rin sila sa simbahan, kaya nga it's about mercy na hindi sila inaitsapwera. And in time sa Pasko, parang regalo na rin, ano? Oo. Kasi ang Diyos naman bumaba nakiisa sa atin. So parang ganun din yung ginagawa ng simbahan, nakikiisa kahit na sa mga ganong mga sitwasyon. Hindi tinotolerate kasi hindi pa rin pwede. Pero dahil humihingi sila ng biyaya, humihingi sila ng awa, then hindi pwede naman na hindi natin yun ibigay sa kanila. Father Alan, gaano kahalaga na malaman ng mga tao kung paano nagsimula yung pagdiriwang ng Pasko?
para maibalik yung tunay na diwa. No? So, kaya nga tayo, di ba, yung sinasabi natin when we celebrate, it is pagdiriwang. Yung pagdiriwang, galing yun sa dalawang salita na Tagalog, sariwa at diwa. So, sinasariwa natin yung diwa. So, it's important to go back to its beginning para hindi ma-adulterate o mawala yung talagang diwa ng Pasko. That's why it's important to go back to its beginning, the purpose, the intention. Okay, Father Alan, malapit na magtapos yung taon. Ano po ang mensahe na may bibigay po natin sa ating mga kapuso? Maraming nangyari itong taon na 2023. No? 2023. Ang isa na blessing siguro natin, kahit na maraming nangyari, medyo nawala na tayo dun sa pandemic. No? So bumabalik na tayo sa... Pero marami pa rin. Maraming mga pagsubok, maraming tayong mga pinagdaanan, may mga kilala ako na namatayan, di ba? Nakakalungkot dahil Pasko, namatayan. Pero still, napiliin natin na hindi mawala yung pag-asa na nasa atin ng Panginoon. Kaya nga, Emmanuel, God is with us. Kasama natin siya. Hindi tayo nag-iisa sa ating paglalakbay, kahit na mahirap ito, kasama natin siya. Siguro, itong 2024, become more aware of God's presence in our lives. Emmanuel, God is with us. At isa puso natin, isa isip natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Alright. Father Alan, thank you so much. Thank you, sige. Ingat po kayo. Merry Christmas. Merry Christmas. Maraming salamat. Ingat pa kayo, Father Alan. Mga kapuso, nakasama natin si Reverend Father Alan Abuan, ang Director ng Institute of Faith Formation ng Lingayen, Dagupan Archdiocese. Samantala, mga kapuso, official entry ng GMA sa MMFF na Firefly showing na sa mga sinehan ngayong araw, December 25. Tungayan sa reports. Pagiging matapang sa pagharap sa mga hamon ng buhay, isa ito sa mensahe ng official entry ng GMA sa Metro Manila Film Festival na Firefly. Multi-awarded filmmaker Zig Dulay, sigurado raw tagos sa puso ang kwento nito at marami ang makaka-relate. Pinagbibidahan nito ni kapuso child star Ewan Michael at award-winning actress Alessandra De Rossi, showing na ang Firefly sa mga sinehan sa buong bansa. Punong-puno ng good vibes ang 2024 dahil mangyayari na ang bonggang-bonggang comeback ng well-loved sitcom na pinagbibidahan ni na Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes at Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. Handa na uli ang showbiz power couple na maghatid ng kilig at good vibes with the new season of the well-loved comedy show Jose and Maria's Bonggang Villa. Sigurado ang bonggang tawanan kasama ang all-star cast na sina Pinky Amador, Johnny Revilla, Shamin Buencamino, Benji Paras, Hershey Neri, Lujud Gonzalez at Mike Pecto Nakua. Pambungad na pasabog ito ng GMA ngayong 2024. Gab De Luna para sa Mornings with Jimmy Regional TV. Sa puntong ito, mga kapuso, balikan natin si partner Joan Ponsoy na nakatutok pa rin sa Baguio City. Partner, kumusta ang weather dyan ngayon? Partner, pagdating naman sa weather condition, simula pa kahapon, walang pag-ulan na naranasan dito sa Baguio City. Nananatiling maaliwalas at maganda ang panahon. May pagkakataon din talaga na malamig itong temperatura. Depende yan sa oras, of course. And kung pupunta nga dito sa Baguio City, importante na may dalang jacket. At dapat yung jacket, akma yung jacket para magamit talaga sa pamamasyal. Mga kapuso, importante yan. Maging pasensyoso rin dahil sa traffic. And importantly, maging patient din sa mga nakakausap natin kasi talagang marami kayong makakahalubilo, marami kayong makakasabayan na mga kababayan natin na nandito ngayon sa Baguio City. Partner! Maraming salamat, partner Joan Ponsoy. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating hashtag Morning Feels. The best of all gifts around any Christmas tree, the presence of a happy family all wrapped up in each other. By Burton Hill, an English broadcaster, author, and novelist. Mga kapuso, naway maghari ang Panginoon sa ating mga puso't isipan ngayong araw ng Pasko.
At hindi lang ngayong Pasko, dapat araw-araw yan. Kasama natin ang Diyos sa ating buhay. Happy Holidays, mga kapuso. Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan nyo kami mula Lunes hanggang Friday. Maaari mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si CJ Torida, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.